Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, kaya natatagalan ngayon, nahihirapan ang Korte Suprema doon sa motion for reconsideration sa impeachment ni Sara kasi nahihirapan si Senior Associate Justice Marvic Leonin mag-isip kung anong paliwanag para malusutan ang kontrobersya dahil sa kanyang sinulat na Supreme Court ruling. Kaya sa ngayon daw, medyo nahihirapan ang Korte Suprema kung anong gagawin kasi talagang lalagay sila sa alanganin. Mali-mali yung facts nila na pinagbatayan ng desisyon. Kaya ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, problemado ang Korte Suprema. Paano nila ito ngayon na malulusutan? Historically, yung Supreme Court, nag-dig in yan sila doon sa kanilang previous decision. Except kung factual error ang basis ng kanilang earlier decision. Ngayon, ayaw naman nilang maging ganon kasi babasahin sila ng mga law students, mga lawyers now and in the future. Ngayon, kung palpak yung naging decision nila based on a factual error, hindi naman kaya rin ng kanilang ego yon o pride nila yon. So, they may correct it. Pero ngayon, we're getting information na baka itong si Justice Leonin maghahanap ng ibang lusot. Ang nababalitaan kami na ang tinitignan niya is yung House daw ay hindi sinunod yung kanilang sariling internal rules. Pero ang problema nun, hindi kasi yun ang role ng Supreme Court. Sa kanila lang, ang role nila is kung hindi sinunod ng House of Representatives yung kanilang constitutional mandate. That's right. Yung 10 session days na referral at yung once a year na ban. Ito, yung internal rules ng House kasi, pwedeng wini-waive yan by the majority anytime. Tapos, ang nakalagay sa Constitution, yung House ang may diskarte. Hindi mo sila pwede pakialaman kung paano yung proseso nila. They can do away with the rules, they can suspend it. Pero bottom line, sinunod nila yung kanilang constitutional mandate. Nabasa natin yan even before nagkaroon ng ng promulgation nung that Friday before the SONA. Right. So, and doon pa lang kita natin hindi nila kinonsider yung answer ng House of Representatives. And yun na nga ang point doon, kaya nyo sila hiningan ng mga detalye na gano'n para maging solid yung magiging desisyon nyo. Pero obviously, hindi ipinasok yun. Ang naging basis nila was the ABS-CBN article na kinorek pa. Maraming mga nakitang factual errors. Ngayon, yung motivation dito, ngayon, highly suspicious. Kaya nga, di ba, may mga iba't ibang mga sektor na nagsasabi na hindi House of Representatives ang nag-violate ng Constitution dito. Ngayon, itong Supreme Court ang nagba-violate ng kanilang constitutional mandate, di ba? To just check yung mga nagba-violate ng Constitution. Sila yung nag-overreach dito. And they are committing actually an impeachable offense dito sa kung i-affirm nila yung decision nila. They want this decision to be accepted by the legal community. Kasi mahirap na maggumawa sila ng Supreme Court decision na talagang isusuka ng legal community. At sabi ko nga, hindi lang ito ganyan. This is actually an impeachable offense. Yung maggagawa sila ng panibagong mga proseso na hindi nakasaad sa Constitution, violation yon. Ngayon, pwede silang ipatawag dito. Kaya mabigat itong gagawin nila. I think si Justice Leonin, naghahanap pa siya ng ng possible way para ma-justify yung earlier decision niya. Pero talagang factual error yung yung basis . Yan mga kabunyog, yan nga ang ating puntuhan. In-interview si dating Senador Sonny Trillanes, tinanong siya kung anong masasabi niya sa nangyayari na ngayon sa
Korte Suprema matapos mag-file ng motions for reconsideration ang House of Representatives at ang iba pang mga grupo. Tinanong si dating Senador Sonny Trillanes, ano kayang nangyayari sa Korte Suprema ngayon? Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ang totoo, hirap ang Korte Suprema kung paano i-dispose o kung ano ang gagawin sa mga final na motions for reconsideration. Hindi naman to madaling ibaliwala o ibasura, i-dismiss kasi may matibay na mga batayan. Kaya ayon kay Trillanes, hirap talaga ang Korte Suprema kasi syempre ang mga grounds o ang mga batayan ng nasabing MRs o motions for reconsideration ay matitibay. Lalo na ang kini-question ay yung mga naging desisyon ng Korte Suprema na naka-based o nakabatay sa mali-maling facts. Pag mali ang facts, mahirap na i-insist pa rin ng Korte Suprema yung ruling nito. Kasi mali nga ang mga facts na pinagbatayan, marami na ang nagkikriticize dito sa ganung bagay. Sabi ni Trillanes, mahirap naman na hindi tanggapin ng Korte Suprema ang ganung bagay na mali ang facts na ginamit nila, gayong napakalinaw na mali talaga. At dahil mali ang facts, dapat mabago rin ang desisyon. Pag in-insist ng Korte Suprema yung kanilang desisyon kahit based ito sa mali-maling facts, nakakahiya para sa Korte Suprema. Pag-aaralan ng mga mag-aaral ng abogasiya, mag-aaral ng batas, ang ganung ruling, ang ganung desisyon na na questionable. Walang matibay na batayan kasi mali nga yung facts na pinagbatayan. Kaya ayon kay Trillanes, ang totoo daw, kahit si Senior Associate Justice Marvic Leonie na sumulat ng ponensya o ng desisyon, nag-iisip ngayon kung paano lulusutan ang mga pag-question sa sinulat niyang desisyon. Iniisip nga daw ni Leonie na sa palabasin na yung mismong House ang hindi sumunod sa internal rules nila. Kaya lang, kahit yung ganong paliwanag or naisip na lusot, ay questionably pa rin. Hindi pa rin kakumbi-kumbinse. Kaya sabi ni Trillanes, nasa alanganing sitwasyon ngayon ang Korte Suprema. Hirap sila kung ano nang gagawin. Ayan mga kabunyog, yan ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.